Sa may mga anak pa na nag-aaral ngayon ng high school na nandito, o kumbisihin nyo na yung anak ninyo na baka gusto mag-doktor, mag-nurse, medtech, radtech, o anumang allied health sciences course. Sapagkat may awa ang Diyos, sana magawa ni Andres, katulad nung nagawa nila nung nakaraang termino natin, sa kasagsagan ng pandemya, mga pagawaing bayan na nakatuon sa MBN, minimum basic needs, education, healthcare, housing, and jobs, ay matapos ito ng 2 taon. At 2 years from then, baka anak ninyo, sayang naman, halos wala ng tosgas, pwede silang maging doktor o professional medical personnel. Especially kung dati-rati sa kasalukuyan, ang kaya lamang natin ay mga nasa 300 lang na mag-aral. But with this facility na pinangarap na natin nung unang termino pa natin, ay maaari tayong yumakap ng halos sumigit kumulang 5,000 estudyante. So that's about 1,700% growth, possible growth. We will produce and be part of nation-building approach by producing medical professionals, especially ang Maynila. Wala nang makatatalo sa Maynila. Kahit marami silang pera, tayo kakaunti, but itangos nyo ng ilong, tayo sa Maynila is the biggest public healthcare provider in the country, owned and operated by the local government unit. Nakatuon, we put where our money, where our mouth is. Madalit salita, Tagalogin mo nga. Kumbaga, binibigyan natin ng halaga yung laway natin. No? Yan naman ang bagay na kinalulugod natin. Magastos po yan. Hindi po yan na biro na gastusin. But, then again, kung magiging malusog naman ang tao, mabubuhay naman ang tao, maliligtas naman ng tao. One life is a success. Mabuhay natin isa man lang buhay. But with the 44 health facility and 7 hospital, at pagdating ng araw, may isang maliit na ospital, pagkaliit-liit, matagal na, malay nyo, maging bago ulit yun, yung ospital na yun. Pagka swerte tayo. Kaya kailangan maging mainam tayo, masinop sa ating koleksyon at episyente naman nating gagastusin. Excited ako para sa mga taga District 2.